Hanggang sa mailibing si Elisa ay hindi nagkaroon ng pagkakataon si Aurora na kumprontahin ang anak. Siya ang personal na nag-asikaso ng mga nakikiramay nilang mga kamag-anak at nagdatingan din ang dati nilang mga kaibigan. At ngayon ay nasiayos na ang himlayan ng kapatid at ito na ang tamang oras upang para asikasuhin naman ang problema ni Almira. Mama, tumawag si Atty. Carlos Sebastian. Putol ni Almira sa pagmumuni-muni ng ina. Natagpuan niya ito na tahimik na nakaupo sa veranda. Ang pinapanood, ang hardinero na inaayos sa mga namumulaklak na halaman. Napakunot naman ang noo ni Aurora. Atty. Sebastian? Hindi pamilyar sa kanya ang abogado na binabanggit ng anak. Si Atty. Sebastian po ang lawyer ng Tita Elisa. Mahigpit niyang bilin na dapat nandun daw tayong tatlo nang papakapagbinasa ang last will and testament niya. May sulat din daw na ginawa ang tita para sa'yo. Paliwanag naman ni Almira bago umupo sa tabi ng kanyang ina. Hindi naman ako interesado sa mga ari-arian ng tita mo. Kontento na ako sa buhay natin sa Amerika. Basta kasama ko ang papa mo. Nagsisimula na naman mamasa ang mga mata ni Aurora. Tuwing naaalala niya ang nag-iisang kapatid, ay nagiging emosyonal siya. Mama, maraming gustong sabihin sa iyo ang tita. At kung anuman ang mga nagawang pagkakamali ni tita noon, sana mapatawad mo siya. Gustong-gusto nang sabihin ni Almira ang tungkol sa ipinagtapat sa kanya ng tiyahin, ngunit mas pinili niya na mainam na manahimik na lang muna. Tinitigang mabuti naman ni Aurora ang anak. Anong ibig mong sabihin? May mga chismis siyang naririnig na ang majority ng properties nila ay ang nagmamay-ari ay ang kanyang kapatid. Ngunit nang pinaimbestigahan nila, napag-alaman nila na nasa pamilya Sanchez lahat nakapangalan ito. Ayokong pangunahan ang tita. Hintay na lang natin bukas kapag binasa na ang last will and testament niya. Nandito lang pala kayong mag-ina. Kanina ko pa kayo hinahanap. Bungad naman ni Roberto. Nakahinga na maluwag naman si Almira nang marinig ang tinig ng ama. Papa, kumusta na ang pakiramdam mo? Sinalubong niya ito at inilalay na makaupo. Kagabi ay nakaramdam ito ng paninikip ng dibdib at buti na lamang may dala itong mga gamot. Okay na ako anak. Nandito ba ang mga Almeda? Makahulugang tanong naman ni Roberto sa asawa. Si Ryan at Juancho ay nagpunta sa presinto. Si Ariana, baka natutulog pa. Hindi sila babalik ng Maynila hanggat hindi tayo nakakapag-usap. Walang kangiti-ngiting tugon naman ni Aurora. Pagbalik ni Juancho, gusto ko siya makausap Almira. Hindi ko gusto ang naanabutan ko. Mababakas ang galit sa boses naman ni Roberto. Sasagot sana si Almira, ngunit pinigilan siya ng ina. Pinisil nito ang kanyang braso. Nakuha naman niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mama. Robert, nasa edad na ang anak mo. Hayaan mo siya magdesisyon para sa sarili niya. May halong pakiusap na sabi naman ni Aurora. Iyon nga matanda na siya. Pero hindi pa rin niya alam kung ano ang tama. Sinong matinong babae ang papayag? Nakasama sa iisang kwarto ang isang lalaki na hindi naman niya asawa. Ang hindi ko lang maintindihan na kung bakit pinayagan ito ng kapatid mo. Marami kang dapat ipaliwanag sa akin, Almira. Pilit na kinukontrol naman ni Roberto ang kanyang galit. Mama, hinging saklolo naman ni Almira sa ina. Huminahon ka, Robert. Huwag mong stresan ng sarili mo. Ang priority natin ngayon ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kapatid ko. Hindi ko palalampasin ito dahil muntikan rin mapahamak ang anak mo. Pag-iiba naman ni Aurora sa usapan. Gusto niyang kaharap si Juancho kapag pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapakasal ng mga ito. Isa pa yan. Inis na napatayo naman sa Roberto. Kaya muntik ka na mapahamak dahil sa Juancho na yan. Kung hindi ba naman kasi niya pinaglalaroan ng mga babae, wala sanang Faith na galit sa kanya ngayon. Papa, nagbago na po si Juancho. Pagtatanggol naman ni Almira. Aba,
Dapat lang na magbago na siya. Dahil pati ang mga inosenteng tao sa paligid niya nadadamay. Siya talaga ang dapat sisihin sa mga pagkamatay ng tita Elisa mo. Medyo tumaas na ang boses naman ni Roberto. Robert, calm down. Umupo ka nga muna. Hindi na natin maibabalik pa ang nakaraan. Kaya wala nang saysay kung maninisi pa tayo ng ibang tao. Si Simon ang gumawa ng pamamaril at si Faith ang nag-utos na patayin ang anak natin. Ayun ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Malumanay na pagpapaliwanag naman ni Aurora sa asawa. Napabuntong hininga naman si Robert bago muling nagsalita ito. Parang nakalimutan mo na ang ginawa sa atin ng Juancho na yan. Napapailing na wika nito. Anong ginawa ni Juancho? Halos magkanda utal na tanong naman ni Almira sa ama. Hindi na natin dapat pag-usapan pa iyon. It was 5 years ago. Kalimutan na natin yon. Mabilis na tugo naman ni Aurora. Kung siya lang ang masusunod, ay ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan na hindi makakatulong sa kasalukuyan. Magsasalita pa sana si Almira nang biglang dumating ang mami ni Juancho. Kaya pinili na lamang niyang manahimik muna. At kapag nagkaroon siya ng pagkakataon na masolo ang mga magulang, ay aalamin niya ang tungkol sa ginawa ni Juancho 5 years ago. I'm sorry, I woke up late. I'm sorry, nahuli ako ng gising. Sumumpong kasi ang rayuma ko, kaya hindi ako nakatulog kagabi. Nakangiting bungad naman ni Ariana. It's alright. Okay na ba ang pakiramdam mo? Nginitian din naman ito ni Aurora. Okay na ako. Hindi na ganun kasakit kapag nagkakaedad na talaga. Marami nang nararamdaman. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mukha ni Ariana. Tama ka, kaya nga kailangan din natin mag-ingat sa mga kinakain natin. Pagsang-ayon naman ni Roberto. Excuse me. I-check ko lang po ang breakfast natin. Nakakuha naman ng pagkakataon si Almira na makaiwas. Nagmamadali siyang tumalikod at tinungo ang direksyon ng komedor. Palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang ginawa ni Juancho noon na hanggang ngayon ay ikinagagalit pa rin ng kanyang ama. Ma'am, nakahanda na po ang almusal. Salubong ng isa sa mga kasambahay, pagpasok naman ni Almira sa komedor. Pakitawagan mo na sila mama sa veranda. Mamaya na ako kakain. May importante lang akong dapat tawagan. Kailangan niya makausap si Agatha. Baka may makuha siyang impormasyon dito. Alam niyang hindi ipagkakait ng kaibigan kung may nalalaman ito. Pagdating ni Juancho ay agad sinalubong ni Almira ang asawa. Kaninang umaga pa siya hindi mapakali. Sinubukan niyang tawagan si Agatha. Ngunit kahit ito ay hindi alam kung ano ang ginawa ni Juancho 5 years ago na pwedeng ikagalit ng kanyang mga magulang. Anong problema? Bungad naman ni Juancho na mapansin niya na tila balisa ang asawa. Kailangan natin mag-usap. Seryoso naman ang mukha ni Almira nang salubungin ang mga titig ng asawa. Tinungo niya ang direksyon ng veranda upang doon ito kumprontahin na hindi makakahalata ang mga magulang nila. Napabuntong hininga na lamang si Juancho bago sumunod sa asawa. Inabutan niya itong tahimik na nakatayo habang tinatanaw ang mga nagagandahang bulaklak na nakatanim paikot sa mansyon. Tinabihan niya ito at inakbayan. May problema ba? Malumanay na tanong naman ni Juancho. Pumihit paharap naman si Almira at mataman tinitigan nito si Juancho. Ano nangyari? 5 years ago. Bakit galit ang papa sa ginawa mo noon? Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi alam ni Juancho kung paano niya ipapaliwanag ang pagkakamali na ginawa niya noon. Juancho, kung gusto mong maging maayos ang relasyon natin, sabihin mo sa akin ang dahilan kung ano ang dahilan ng ikinagagalit ng papa sa'yo. Muling tura naman ni Almira nang mawalang makuhang sagot sa asawa. Inaamin ko na masyadong naging magaspang ang pakikitungo ko sa papa mo noon. Nandito lang pala kayo. Pinapatawag kayo sa study room ng mga magulang ninyo. Tura naman ni Manang Ason. Napailing na lamang si Almira
nang maputol ang mga dapat sabihin sana ni Juancho. "Let's go?" Sabay gagap naman ni Juancho sa kamay ng asawa. Ang laki ng pasasalamat niya sa presensya kanina ni Manang Ason. Hindi niya napaghandaan ang kumprontasyon na ito. Natatakot siya na kung ipagtatapat niya kay Almira ang ginawa niya na panggigipit sa pamilya nito noon, ay tuluyan na siyang lalayuan nito. Nagsisimula pa lamang silang ayusin ang kanilang relasyon, ay may mga nagbabadya na namang problema. Inabutan nila ang mga magulang na masaya nagkukwentuhan. Napangiti rin si Almira nang makita niyang maaliwalas naman ang mukha ng kanyang mama. Masyadong naging okupado ang kanyang isipan ng ibang bagay kaya nawala sa isip niya ang tungkol sa kaso ng kanyang tita Elisa. "Mabutit nandito na kayo. May importante tayong pag-uusapan." Biglang sumeryoso naman ang mukha ni Aurora. Umupo sila sa pandalawahang sofa na sadyang inilaan para sa kanila. "Tungkol ba ito sa kaso ni Tita Elisa?" Simula naman ni Almira. "Yes, anak. Parating ang mga ilostre dahil gusto yata nilang makipag-ayos sa atin." Malumanay na tugon naman ni Aurora. Napatuwid naman sa pagkakaupo si Juancho nang marinig ang sinabi ng biyanan. Nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na magkomento dahil ang mag-asawang Natividad ang may karapatan na magdesisyon rito. Kung makikipag-ayos sila, ibig din bang sabihin na inuurong natin ang demanda laban kay Faith? Tanong naman ni Almira sa ama. Kung ako ang masusunod, walang magaganap na negosasyon sa pagitan ng mga ilostre o kahit sa pamilyang Sanchez. Nawala sa atin si Elisa at dapat lang nilang pagbayaran ito sa batas. Pero ang mama mo ang magdidesisyon dahil siya ang nawala ng kapatid. Mababakas ang galit sa pananalita naman ni Roberto. Laglag ang mga balikat na binalingan naman ni Almira ang ina. Kilala niya ang kanyang mama. Madali itong magpatawad kahit gaano kalaki ang kasalanan ng isang tao sa kanya. Kami namang mag-asawa ay nandito lang at susuportahan namin kayo kung ano man ang magiging desisyon ninyo. Tugon naman ni Ryan. Ayoko na magulong buhay. Kahihinat ng makulong si Simon at si Faith ay hindi maibabalik ang buhay ng aking kapatid. Malungkot na tura naman ni Aurora. Mama, hindi ganito ang napag-usapan natin. Sabi mo, hindi tayo titigil hanggat hindi nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni tita. Tapos ngayon biglang nagbago ang isip mo. Protesta naman ni Almira. Talagang hindi siya makapaniwala sa itinatakbo ng usapan nila sa ngayon. Ang mabuti pa, hintayin na lang natin sila at para malaman natin kung ano talaga ang sadya nila. We need to calm down para makapag-isip tayo na maayos. Hindi mapigilan na sabi naman ni Ariana na namagitan na sa mag-iina. Ilang minuto pa ang lumipas ay naipagbigay alam na ni Manang Ason na dumating na ang mga hinihintay na bisita. Naramdaman ni Almira ang tensyon sa buong silid, lalo na nang pumasok ang mag-asawang ilostre. Nasorpresa ang lahat nang bumungad ang mga magulang naman ni Simon. Wow! Ano ito? Reunion? Nakaismid na bulong naman ni Almira kay Juancho. Ginagap lamang ni Juancho ang kamay ng asawa at marahan pinisil. Gusto niya matawa sa reaksyon nito. Kaya kami nagpunta rito para makipag-ayos sa inyo. Simula naman ni Senator Ilostre. Alam namin na mali ang ginawa ng anak namin. I know you're still a grieving stage, but we wanted to tell you that we will not tolerate our daughter. She needs to face the consequences of her action. Tura naman ni Mrs. Ilostre. Napahanga naman si Almira sa mga Ilostre. Ibang-iba ang personalidad ng mga ito sa mga magulang ni Simon. Unti-unti nang nababawasan ang bigat sa kanilang dibdib. Teka lang, hindi ganito ang napag-usapan natin. Kakausapin natin sila
para iurong ang demanda, hindi para makipagplastikan. Galit na sabad naman ang mama ni Simon. Natawa naman si Senator Ilostre. Wala tayong pinag-usapan na ipapaurong natin ang demanda. Makikipag-usap tayo sa mga Natividad at Almeda upang ayusin ang problema sa pagitan ng mga pamilya natin. Hindi namin hahayaan na makulong ang anak namin. Ang anak mo ang may kagagawa ng lahat ng ito. Siya lang ang dapat makulong. Naghihisterikal naman na wika ni Mrs. Sanchez. Tumayo naman si Roberto upang mamagitan. May mga otoridad na dapat magdesisyon para sa kaso ni Simon at ni Faith. Kung makikipag-usap kayo na iurong ang demanda, kahit kailan ay hindi mangyayari iyon. Sa mag-asawang Sanchez siya nakatingin habang nagsasalita. Napangiti naman si Almira sa sinabi ng ama. Natuwa na rin siya sa desisyon ng mga magulang ni Faith. Then, this meeting is useless. Pagalit na tumayo naman si Mr. Sanchez at walang lingon-likod na lumabas. Hindi nila tayo naintindihan. Hindi kami konsentidor ng mga magulang. Kaya dapat maturuan ng leksyon ang aming anak. Naiiling natura naman ni Mrs. Ilostre. Tuluyan na nakahinga na maluwag si Almira dahil naging maayos ang pakikipag-usap nila sa magulang ni Faith. Pagkatapos ng hapunan, kayong dalawa naman ang gusto kong kausapin. Sabay turo naman ni Roberto kay Almira at kay Juancho. Tama ka, dapat natin pag-usapan ang tungkol sa mga bata. Pagsang-ayon naman ni Ryan. Nagkatinginan na lamang si Juancho at Almira. Kinabukasan ay tahimik naman na magkaagapay ang mag-asawa habang patungo sa library. Walang gustong bumasag na katahimikan sa kanila. Sa tensyon na nararamdaman, natatakot si Almira sa maaring magiging damdamin ng kanyang ama kapag nalaman nito ang pagpapakasal niya kay Juancho. Habang hinihintay ni Roberto ang anak, ay maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Masyado siyang nag-aalala para sa anak dahil maaaring ginagawa lamang ito na pampalipas oras ni Juancho. At nang maramdaman nito ang presensya ng mga hinihintay, ay tinitigan lamang niya ang mga ito. Papa, alam kong darating ang pagkakataon ito, pero sana unawain mo kami. Sinimula naman ni Almira pagkaupo sa tapat ng kinauupuan ng ama. Meron ba akong dapat malamang tungkol sa inyo? Tanong naman ni Roberto, habang kay Juancho ito nakatingin. Natahimik lang na nakikinig sa kanila. Parang naumid naman ang dila ni Almira. Natatakot siya na magsalita dahil mas nananaig ang pag-alala niya sa kalusugan ng kanyang ama. Naramdaman na lamang niya ang pagsalikop ni Juancho ng kanilang mga kamay at nang balingan niya ito ay nakita niya sa mga mata nito ang emosyon na hindi pa niya maipaliwanag. Ikinasal na po kami ni Almira. Buong tapang na pag-amin naman ni Juancho. Sinalubong niya na mapanuring titig ang biyenan. Ito na ang hinihintay niyang pagkakataon upang patunayan sa mga magulang ng asawa ang totoong damdamin niya. Napatuwid naman sa pagkakaupo si Roberto. Nakuha mo rin ang gusto mo. Makahulugang tugo naman niya. Inaamin ko na mali ang ginawa ko noon sa inyo. Isa akong malaking gago. I was desperate na makalapit kay Almira noon. Kaya na magkaroon ako ng pagkakataon ay hindi ko na pinalampas. Buong pagpapakumbaba naman na paliwanag ni Juancho. Kahit ano pa ang sabihin ngayon ng kanyang biyanan, ay hindi niya isusuko ang asawa. Inaamin niya na maraming babae nagdaan sa buhay niya. Ngunit si Almira talaga ang pangarap niya. Tama ka. Hindi mo na nga pinalampas ang pagkakataon. At talagang ginipit mo ang pamilya namin upang mapapayad mo lang ako na ipakasal sa iyo ang anak ko. Juancho, walang halagang katumbas ang anak ko. At kahit maghirap kami, ay hinding-hindi ko ipagpapalit ng anumang halaga ang kalayaan ng anak ko. Ipawalang bisa ninyo ang kasal ninyo sa lalong madaling panahon.
habang kaya ko pang kontrolin ang sarili ko. May diin ang huling sinabi ng ama. Pigil hininga naman si Almira habang nakikinig. Hindi siya makapaniwala sa mga nalaman. Gustuhin man niyang sumabad sa usapan, ngunit tila walang tinig ang gustong lumabas sa mga labi niya. Hindi ko po ipapawalang bisa ang kasal namin. Mabilis na tugon naman ni Juancho. Magiging miserable lang ang buhay ng anak ko sa'yo. Alam ko na darating ang panahon na magsasawa ka rin sa kung ano ang mga relasyon ang meron kayo. No, hindi yun mangyayari. Kay Almira na nakatingin si Juancho. Hinila niya ang isang silya na nasa kabilang panig ng library at naupo sa harapan ng asawa. Ginagap niya ang dalawang kamay nito. Tinitigan lamang ni Almira si Juancho. May takot siya nakikita sa mga mata nito. Naiiling naman si Roberto habang nakatunghay sa dalawa. Bago niya kinausap ang mga ito, ay ipinagtapat na ng kanyang asawa ang ginawang pagpapakasal ng anak. Kaya hindi na siya nasurpresa nang magtapat si Juancho. Ang tanging ipinag-aalala niya ay kung hanggang kailan matatapos ang kalokohan nito. Dahil alam niya noon pa man ay may damdamin na ang anak para kay Juancho. Alam niya na si Almira ang dihado sa sitwasyon. Juancho, hindi ko na alam kung ano ang dapat nating gawin. Naguguluhan ako. Tanging naitugo naman ni Almira. Sweetheart, please, listen to me. Tama ang iyong papa. Wala kang katumbas na kahit na anong bagay kaya ngayong abot kamay na kita. Hinding-hindi ako makakapayag na mawala ka pa sa akin. Mahal na mahal kita. Ikaw ang babaeng pinangarap ko noon pa man. Kaya nagawa ko ang panggigipit sa papa mo. Tuluyan ang bumigay ang emosyon na kanina pa pinipigilan ni Almira. Mahigpit niyang niyakap ang asawa. Tuluyan ang nawala ang pag-alinlangan at takot sa kanyang dibdib. Napakasaya niya ng mga sandaling iyon. Akala niya ay walang katugon ang pagmamahal niya rito. Masaya naman si Roberto sa nakikita sa nagiging takbo ng mga pangyayari. Tumikim siya upang agawin ang atensyon ng dalawa. Mabilis na kumala sa pagkakayapos naman si Almira at hinarap ang kanyang ama. Papa, I'm sorry. Dahil itinago ko sa inyo ang tungkol sa pagpapakasal namin. Halika rito. Ibinuka naman ni Roberto ang dalawang kamay at na makalapit ang anak ay mahigpit niyang niyakap bago muling nagsalita. Basta masaya ka, masaya na rin kami ng mama mo. Bulong niya sa anak. Napangiti naman si Almira sa sinabi ng ama. Lalo niyang hinigpitan ang pagkakayapos dito. Sa tingin ko, nagkaayos na kayo. Nakangiting bungad naman ni Aurora. Kasunod nito ang mag-asawang Almeda. Maraming salamat Robert at binigyan mo ng pagkakataon ang anak ko. Malumanay na sabi naman ni Ariana. Masaya siya dahil mabuting babae ang pinakasalan ng anak. All of us deserve a second chance. At sana huwag mong sayangin ang pagkakataon ito, Juancho. May halong warning na tura naman ni Roberto. Buong pagmamahal naman na kinabig ni Juancho ang asawa. Pinapangako ko po sa inyo na si Almira lang ang mamahalin ko. At hindi ako mapapagod na magmahal hanggang sa matutunan na rin niya akong mahalin. What are you talking about? Hindi mo ba alam na teenager pa lang yan si Almira ay? Mama? Pigil naman ni Almira sa sasabihin sana ng kanyang ina. Nahihiya siyang malaman ng mga magulang ni Juancho ang kahibangan niya. Natawa naman si Aurora sa naging reaksyon ng anak. Ayaw din naman niya itong ipahiya sa mag-asawang Almeda, kaya iniba na lamang niya ang usapan. Masaya ako na naging maayos na ang lahat sa pagitan ninyo. Kahit ilang fate o event pa ang dumating sa buhay ninyo, alam kong malalampasan ninyo. Tama ka balae. Maluwag naman ang pagkakangiting pagsang-ayon naman ni Ariana. So, it is official now. Magbalae na tayo.
Inabot naman ni Ryan ang kanang kamay kay Roberto upang makipagkamay. Natatawang tinanggap naman ni Roberto ang pakikipagkamay ng kanyang balae. Kumuha ng magandang pagkakataon naman si Juancho habang hawak ang maliit na kahon na nasa kanyang bulsa. Kaninang pinatawag sila ng biyanang lalaki ay sinigurado niya na dala ang kahong ito.